Okay, mga kabsat, puntahan naman natin itong nangyari kahapon ng mga privilege speeches ng mga senador kahapon. So nag-privilege speech si Chis Escudero, ngayon naman si Marcoleta. Pakinggan natin. Ano itong sinabi ni Marcoleta kahapon? Is there an objection? There being none, the motion is approved. The Secretary... Marcoleta, saan ka na? Ito na. Oops, nasobrahan. Dante Marcoleta, Mr. President. Oh, Dante Marcoleta. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Naririnig ba, mga kabsat? Again, sa mga bagong pasok, shoutout po sa naiwan ng 620 live viewers. Sa mga di pa po nag-like dyan, like and subscribe po tayo as of now. Meron na tayong 302 likers. Right? So, more than half po sa inyo hindi pa nagpaparamdam. Baka naman, okay tuloy. Marami pong salamat, Mr. President. Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Sino bang magulo? Iginulo-gulo mo nga, di ba? Yung buhok mo daw, ayusin mo. Ipakita mo daw. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Ako po ay nabansagan. Yun yung witness mo, no, na walang legit na notaryo kundi peke. Tragis kayo. Na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay... Para sa'yo? Hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan ako po'y hanapin ni Sergeant Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Bilisan natin. Hindi ko po kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang... Yun lang. Ipanotaryo kanino? Kaso yung nag-notarize, nagreklamo. Bakit yung ginagamit yung pangalan ko? Hindi ko ginawa yan. Tragis. Loob mo, bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Alam po yung notaryo, para sa akin lang po yun eh. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ang pinakamahalaga po ay... Press 1 sa mga naniniwala kay Marcoleta. Press 2 sa hindi. Press 1 sa mga naniniwala kay Marcoleta. Press 2 sa hindi. Pasok. Harap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. At doon ay pakikinggan natin. At doon sama-sama natin siyang i-interpolate. Tatanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Wala nang iba. Ngayon po siya ay naharap sa napakaraming pasaring din. Agoy. Bakit po ako ay walang kortesiya? Hindi po ba ako ay humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yon. Kaya hindi na po ako nagsabi. Gusto ko talagang paniwala ang darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po ay kortesiya, balikan po natin ang mga nangyari. Nung ako po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nung ikaw ay chairman, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20.
masyadong apektado lagi si Marcoleta sa mga posting nila, Senate President, ni Chairman Lacson. Lahat na lang pinapansin. Nasa labas na kayo ng Senado. Iba na yun. Naku po, Marcoleta. 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privileged speech today. Yun po ba ay courtesy din? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala ng ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay ng mga coordinate sapagkat ang pinagbasihan nila yung MYPS, hindi yung PCMA, na palagi ko pong binabanggit. Sa mga kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Kung meron pa lang sanang sound effects, baka nandun yun. Huwag po sanang ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito. Yung matukoy natin kung sino ang merong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Ibig sabihin, maraming senador ang takot kay Romualdez? Really? Anong proof mo, Marcoleta? Ha? Yung book mo nga, hindi mo ipakita. Tragis na book yan. Anong meron sa ilalim ng book na yan? Tragis. Ngayon po, kino-question po yung notarization which is true. ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, tinalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong ninotaryo doon sa opisina ng abogadang babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung ninotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, yung kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa na kung saan makikita nyo document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila, ganun din. Bakit po natin hahanapan ngayon si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang tinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi nyo po makikita roon ang abogado. So meaning, possible yung lang, secretary lang to. Ganun ba, Marcoleta? At wala talaga siya. So wala siyang idea kung sino to. Talagang sinesegue na naman ni Marcoleta nilulusot para lang maikonik Nako pa. Abot nyo lang sa kanyang papel ninyo, pagkatapos isosolid niya sa iyo, pagkatapos niyong magbayad. Itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun, Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun Ngayon, kung tatalikuran po ng abogado na yon ang kanyang pirma,
ako na po mismo ang magdidirect ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yun. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya is Ermita, ngunit yan po ay ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo. Notary Public 24/7. Ibig niyo sabihin, nandyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya na lamang ng kanyang staff o secretary yung pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran, ngunit hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnunotaryo sa nagpapanotaryo. So tama. So possible na gano'n mangyari. So hindi talaga siya pumirma noon. Kasi wala siya sa harap niya eh. O di ba sa'yo na mismo galing? Kalakaran niya talaga. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yon? Marang hindi niya pirma. Ngunit hinayaan niya kung sino man. Maaaring hindi niya pirma. O coming from you, Marcoleta. Totoo naman, di ba? Hindi ko ninautorize yan. Sino yan? Taong yun, na ipirma yung dokumento. Agoy! Kagaya po ng nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang... bakit hindi siya humarap sa DOJ? Di ba? Hinihintay siya ng DOJ. Ano nangyari? Natakot? Bakit? Tapos isisisi niyo sa akin? Pinakuan na yan ni Romualdez, pinakuan na yan ni Marcos, pati si Bongbong Marcos, yung mga supporter niyo na talagang kung ano nang sinasabi, di ba? Yan, pinatahimik na, para hindi magdaldal. Kayo talaga. Tapos ngayon, ngayon sasabihin mo, kamote ka. Musika tuloy. Media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian dahil 4 lamang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Gusto ko lamang pong ma-record ng totohanan. Dahil doon sa umpisa po niya, merong isang linya po siyang nalaktawan. Alam po ito ng mga kasama natin na sinusundan po habang binabasa namin. Doon sa pangalawa po, 2 linya naman po ang nalaktawan niya. Kaya gusto ko lamang pong maging maayos ang pagre-record ng kanyang statement. Ano po sabi ng mga bayarang media? Di ko naman po nila lahat. Kaya ako po hindi na... Bayarang media. Anong proof mo na may bayarang media? Kaya tuloy nasupalpal ka kapon sa Abante News. Talaga hindi mo nga ma-explain yung delikadesa. Di ba? Talagang hirap na hirap ka. Ngayon, mas lalong nilinaw ni Attorney Rene Bueno, di ba? Na malaki talaga ang role as an mai-influence yung asawa mo diyan sa connection ng mga diskaya diyan sa insurance ng pagiging independent director ng asawa mo. Tragista ka ba? Bistado kayo. Sige tuloy. Papa-interview sa kanila. Alam ko po ang karakter ng ating media ngayon. Nakakaawa na po ang kalagayan. Binanggit na po ng dating Senate President ang nangyari do sa statement ni Diskaya. Siya ang kauna-unahang nagbigay ng statement na kung saan binanggit ang 17 congressmen. Ngunit nakakapagtaka. Hindi na po natin tinutuntun yung 17 na yun. Kagaya na nga sinabi ng Senate President. Napon na sa hearing, di ba? Hindi naman nila direct mismo. Nasabi lang sa mga Diskaya yun, kaya binanggit nila. Nasabi lang sa kanila. Hindi nila mismo na face-to-face. No? Hindi nila face-to-face na nakaharap yung mga congressman na yun. Nako naman, Marcoleta, nako, kredibilidad, nako po. Tapos ngayon, sasabihin mo, wala sa batas ang magsusuli ng mga ninakaw dyan. Tragis. Nasa palpal ka na naman dito sa na to isyong to. Na sole decision or discretion ng DOJ. Kung sinabi ng DOJ, isoli nyo muna bago kayo maging state witness o bago kayo makakuha ng witness protection program na yan. Isoli nyo muna yung mga ninakaw nyo. Pero ikaw, todo, bakit kaya? Yun pala, may connection yung asawa mo sa isang insurance company kung saan naka-insured ang mga Diskaya. Tragis, bistado. President, napupunta na, natutuon na yung pagtuntun sa mga kasama natin dito. Bakit po? Natatakot ba tayo kay Martin Romualdez? Siguro po, yung iba sa inyo natatakot. Ginoong Pangulo,
Naghalo na po ang balat sa tinalupan. Bakit po? Ngayon ko lamang po nakita sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Nandun po yung Justice Secretary. Hindi pa po natin natatapos na pagtatanungin yung respondent, yung resource person, na tayo po ang merong legal and physical custody. Hindi ko maintindihan kung bakit dadalhin niya sa kanyang opisina at pagbalik niya, meron na siyang supplemental affidavit. Ano po ba itong nangyayari sa atin? Meron na ba tayong alituntunin? Meron na ba tayong agreement sa pagitan ng DOJ at ang ang pag-imbestigang ginagawa natin sa Blue Ribbon Committee? Hindi ko na po maintindihan. So nakakupan siya, napapasal siya. Bakit ganyan? Pagkatapos magbigay ng salaysay ni Alcantara, kukunin ni DOJ sa kanyang opisina, tapos biglang meron ng mga testimonyang ganyan, tapos mga nadagdag, supplemental, tapos biglang may kaso na yung mga tao. Kakasuhan na. Nako po. Tapos nung nilagay si sino yan? Si DPWH Bernardo, kinuha. Hindi ba lang nakuan pagbalik may supplemental na. Marcoleta galit na galit. Paano kasi? Natutumbok, di ba? Natutumbok ang mga kaalyado nila. Anak ng kamote talaga. Sige, tuloy, Marcoleta. Tuloy, Makwan, Eva Punsalan, Winnie Artos, Rani Canese, at sa lahat, may kalab shoutout sa inyo. Ang Blue Ribbon Committee is the investigative arm of the Department of Justice. Ang sabi ko po nung nasa ikalimang pagdinig pa lang tayo, sapagkat nakikita ko na po ito, kaya po naghangad pa ako sa ating chairman no na sana'y paraanin niya ako, meron lang akong gustong isang guni muna at pag-usapan sana muna. Hindi naman po ako nabigyan ng pagkakataon, kaya nagkaroon pa po ng konting sagutan doon. Ito po yung gusto ko sanang ayusin muna, pag-usapan muna natin. Ang gusto mo kasi, yung gusto mo lang masunod. Ha? Hindi na ikaw ang chairman ng Blue Ribbon. Ano ba kasi ang ba't ba kaya tinanong ka, di ba? Bakit pilit na pilit mong pinoprotektahan ang mga diskaya? Ano bang meron? Ngayon nalaman natin, konektado yung asawa mo. Putragis, sa diskaya. Kamote, bistado ka tuloy. Lalong-lalo na po, ang kaugnayan natin sa bagong tatag na ICI, Independent Commission on Infrastructure. Ano po bang ugnayan natin dito? Hindi po ba tayo mag-uusap muna? Hindi ba tayo gagawa ng regulasyon muna? Meron po tayong mga doktrinang isinasaalang-alang. Nasaan na po ang institutional boundaries? Nasaan na po ang separation of powers? Nasaan na po ang system of checks and balances? Di ba natin isasaalang-alang ito? Dalawang tao lamang po ba ang mamamagitan sa pagitan ng mga institusyon na ito? At mawawala na po kami sa picture? Are we supposed to be kept in the dark, Mr. President? Yun po, kung mo ba sinabi ng ICI na isa sa kanilang mga poder, kapag ka nag-request po sila, makakakuha sila ng impormasyon sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Ang tanong, sino ba ang pasimuno ng investigasyon na yan? Sino nagpa-imbestiga sa mga flood control na yan? Sino nagpa-imbestiga, Marcoleta? Sino? Nako naman, Marcoleta. Oo. Nako naman. So, kailangan daw, wag daw ibigay sa independent. Nako naman, Marcoleta. Masama ang loob niya kasi bakit? Bakit kinukuha na lang nila dito? Kinukuha nila sa House, kinukuha nila sa Senado. Baka gusto ni Marcoleta, wag nang ibigay. Tayo sa atin lang yung investigasyon. Kamote talaga daw. Sa House of Representatives, sa Senate, sa Korte, sa Sandigang Bayan, at kahit sinong otoridad. Ibig ba sabihin wala na tayong opsyon na tumanggi? Kailangan po natin pag-usapan muna yun. Ang tanong, bakit tatanggi kayo? Bakit may prinoprotektahan ka ba? Kasi yung mga diskaya, ang binigay lang nila is 2022 onwards. Pero, pagdating sa mga investigasyon nyo dyan, pwede naman pala kahit 2016 pataas. Bakit? Sino bang prinoprotektahan mo dyan? Arcoleta, tragis ka. O sige, tuloy. Nangyayari po sabog-sabog na po eh. Baka nga yun ang isang dahilan kung bakit nag-resign po yung advisor na si Mayor Magalong ng Baguio. Bobo. Anong yun ang dahilan ng pag-resign ni Magalong? Hindi. Pinaliwanag niya nila, di ba? Pinaliwanag na rin ng Palasyo, di ba? Yung sasabi nila na mayor, public server si
si Mayor Magalong. Kaya nga ingay kayo ng ingay, yung kampo nyo nga, di ba? Yung kampo nyo. Sabi niya, di ba bawal sa batas yan? O yan, kinokorek. Ngayon na tiningnan ni Pangulong Bongbong Marcos na meron ba tayong problemahin dito sa legalidad ni Mayor Magalong bilang independent advisor. Independent nagiging advisor ng ating independent itong grupo nating to. Tapos na binigay na. So ayun yung rason nag-resign. Hindi yung konektado sa kung ano-ano pinagsasabi mo diyan. Talaga ikaw talaga Marcoleta ka. Oy, nako po. Yung pong mga pasaring, ito po yung nakakapagbigay sa atin ng hindi naman kailangang pag-aaway-away o pag-aalitan. Hindi po maganda sa ating panig ito. Tingnan lamang po natin yung interview sa DCMM ng ating kasamahan, chairman ng Blue Ribbon Committee, na ang mga host ay si Victoria Tulad at si Christian Yosores noong September 28, 2025. Ang tanong po nila, ilang hearings pa ang nakikita ninyong gagawin ninyo? Ang sagot po ng ating kasama, Senador Lacson, yun ang hindi ko pa masabi. Dahil kung may bagong lumalabas na mga testigo at masustansya yung sasabihin, meron pang mga kakulangan na dapat na mapunuan, magtawag tayo ng pagdinig. Tama naman po yun. Pero ito pong pangalawang saknong, ang sabi po, pero kung paulit-ulit lang at masa-sidetrack o kaya palihis yung direksyon ng inquiry, yun ang i-assess namin kasi medyo lumihis na. Ano po yung lumihis? September 28, dito lumabas si Master Sergeant Orly Gutesa. Lumihis po ba o dumiretso? Mula kay Saldico, ikinonekta po niya kay Martin Romualdez. Sa akin palagay, dumiretso po, hindi tayo lumihis Pagkatapos tinanong pa po, do you think po, coach po si Gutesa? At iba pong observation, baka si Senator Dante Marcoleta dahil parang sinabihan siya nung nagbabasa siya. O nalimutan mo, balikan mo itong paragraph na ito. Naipaliwanag ko na po kung bakit ko lamang sa sinansala at sinabi kong balikan mo sapagkat meron nga po siyang nalalaktawan base po sa sinusundan namin na binabasa niya na dokumento. Ang sagot po ni Senador Lacson, medyo natawa pa nga siya, kayo nang humusga sa lahat ng yan, tayo nag-viral na. Siguro, ang sasabihin ko na lang, yung hula nyo, yun ang hula ko. O hula ko, hula nyo. Parang, your guess is as good as mine. Hindi po maganda yung inference Parang Nabasaktan si Marcoleta, mga kapsat. Parang lumilitaw, kinotes ko Hindi ba? Bilang isang abogado, magmula po nung ako'y maging abogado, inisip, hindi ko po ginawa yung mga bagay na ito. Kumisan nga ako Hindi na abogado, sila pa yung nagsasabi Katulad po ni Saldico. Yun na nga hindi nang abogado, sinusupalpal ka pa ng hindi abogado. Harap-harapan. Diba? Anak ng kamote. Pinipilit mo yung WPP, magkaiba naman yan sa independent na binibigay ng legislative immunity. Pinagbabalibaligtad nyo, putragis ka. O sige, tuloy. Ang sabi ko lang naman po matunog na yung pangalan niya. Napakaraming sources na nagsasabi, kumukonekta kay Saldico, pwede ba natin siyang imbitahin? Ang sabi po, hindi na raw siya imbitahin because of interparliamentary courtesy. Ang sabi ko po, ang interparliamentary courtesy hindi po nalalabag kung iimbitahin lang siya. Halimbawa, invitation letter lang. Nagawa ko po yun kay Congressman Toby Chanco. Voluntaryo po yun. Kung darating siya, salamat. Kung hindi siya darating, okay lang. Ngunit, ang pinag-uusapan natin ay problemang kasangkot na po ang kinabukasan ng ating bansa. Sasabihin ba natin interparliamentary courtesy? Sabihin mo kay Bato yan. Sabihin mo kay Bato de la Rosa yung sinasabi mo ngayon. Tandaan mo, ilang beses inimbitahan si Bato de la Rosa sa Quadcom. Ni minsan, ayaw niyang magpakita. Sabi niya, interparliamentary courtesy. So kung pupunta ako dun sa lower house, magagalit yung mga kasama ko kasi ako yung lalabag. Sabihin mo kay Bato yan. Kamote ka. Nakikinig po ang buong bayan. Tatakpan po ba natin dahil sa interparliamentary courtesy? Nakasulat po ba sa Bato yun? Absolute po ba yun? Yun po yung aking ikinasasama ng loob Hindi po tayo dapat mag-away-away. Iisa po ang ating layunin. Ang ating bansa ang pinaka-importante sa ating lahat. Bakit po kinakailangang ilihis natin? Bakit po tayo gagawa ng paraan para pagtakpan po natin ng hindi dapat pagtakpan? Ginoong Pangulo. Sinong nagtatakip dyan? Ano pang pinagtatakpan nyo dyan? Baka bumalik uli sa iyo yung sinasabi mo. Ha?
Yun po yung masasabi ko. Si Master Sergeant Orly Gutesa ay mas credible pa po kaysa sa marami sa atin dito sa kapulungan ito. Oo, mas credible daw si Gutesa. Yung fake witness na may fake affidavit, mas credible daw. Hindi nga humarap sa DOJ. Credible. Utragis ka talaga, Marcoleta. Oy. Si Master Sergeant Orly Gutesa, mas matapang kaysa sa mas marami dito sa ating kapulungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Thank you, Senator Marcoleta. Matragis. So yan mga kamsat. Meron natang topic si Kwan eh. Wait lang wait lang. Hindi ko lang sure Si anong pangalan nito? Si EJ. Fiscal EJ. Check lang natin Parang may topic siya tungkol dito. Marcoleta Insurance Conflict of Interest. Anong topic niya? Ay, wait lang. Wait. Marcoleta, Diskaya Insurance Conflict of Interest. Affidavit, may butas, kulang sa detalye. Ayun. So, lang naman pala. Halos parehas to sa binabanggit ni Attorney Rene kanina na pinakinggan natin. So, okay na to. Huwag na natin kwento. So, yan mga kapsat. Narinig natin si Marcoleta mga kapsat. Ako po. Iisa yung kanilang direction mga kapsat. Pinipilit pa rin nila yung gusto nilang mangyari. No? Na sila lang naman ang magbe-beneficio niyan ng ginagawa nila. Bakit kaya niya ginagawa to? No? Kamuti talaga. Guys, sa mga hindi pa po nagla-like dyan, again, shoutout sa ating 652 live viewers. Sa mga hindi pa po nagla-like, like and subscribe na po tayo. Ilan like natin? Check ko. Kanina, 385. Uy, konti na lang guys. Magpo-400 na. 15 likers na lang sa inyo sa mga hindi pa po nagla-like dyan. Like and subscribe. 652, 385 lang yung like. Baka naman. Like po tayo. Okay, mag-last subtopic tayo para may dalawang subtopic tayo today. Alright, scan na tayo. Kay Attorney Enzo Recto. Attorney Enzo tayo. 1 hour ago, di pag sa publiko ng IC hearings at investigasyon nito binabatikos nila Senator Kiko at ng publiko. 8 minutes. Nilabas ni Cheese ang matinding galit. Waiting natin, baka may iba pa, may punto-punto pa dito si Attorney Enzo. Check lang natin sa Gillette Maps. Yung kahapon to, yung talakayan meltdown ni Cheese mga kapsat. Asawa ni Digong Elizabeth sinira ang narrative ni Kaufman. Uy, mas maganda to. ICC naman tayo kayo mga